magbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Para makatulong po, magfa-fire sale na naman tayo. Ng ano? Fire sale ng mga assets. Para makatulong po, mapunuan o matustusan itong 2025 yan, magfa-fire sale na naman tayo. Kaya gagawin daw po ni Secretary Ralph Recto, magbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno para mapunuan yung budget. 1.7 trillion na kailangang utangin. So, siyempre, mangungutang yan. Diba? Increased tax collection, walang mangyayari. May increased tax collection na nga yung 4.6 billion trillion na meron na increased tax collection. Okay. Pipilitin daw po ng Department of Finance na mangolekta ng marami pang buwis. Kasi daw kailangan ng strong fiscal performance. Okay. Naku, boost our tourism, arrivals, figures. Alin? Hindi, yun ay magandang yun na kita yun, maliwanag. At meron tayong natural na mga natural resources para dyan. Okay. Siyempre po, ang statement galing kay Secretary Ralph Recto, gusto niyang palakasin yung moral ng mga tax collectors, ng mga Bureau of Customs. Kaya sinasabi niya, in effect, good work. Pero gusto ko rin makita, maparusahan yung mga gumagawa na kagago. Tama lang i-boost mo yung moral, pero kailangan din naman merong stick. Manampul. Carrots and, ano tawag din? Carrot and stick. Carrots and stick. Meron din carrot, meron din dapat na latigo. Lalo na sa customs, Ito naman, di na nga sinasabi yung customs Ang main issue po rito kasi, yun nangyari dun sa BICAM. Nung nagdagdag sila ng 288 billion pesos sa budget ng DPWH. Kaya nga sinasabi noon, mas lalaki na ang budget ng DPWH kesa education. Okay. Pero ang paliwanag po ng administrasyon, yung education, pag pinagsama-sama mo lahat, mas malaki. Mas malaki pa rin kesa sa... Ito, isa pa rin ng lion's share of the budget. Dahil may tinanggal na 26 billion. Pero kung hindi tinanggal yun, mas malaki pa rin yung DPWH. You cannot claim that. And therefore, may mali pa rin yung BICAM. Kaya sinasabi po namin rito, dahil sa marami ng gulo ngayon, bakit hindi nagsasalita itong BICAM? Sa kanila nang galing lahat yung issue na yan. Okay? Ang nangyari din pare, explanation ng mga congressman natin ay fiscal discipline. Yung mga hindi gumagamit ng kanilang budget noong 2024, 2023 ay tinanggalan nila. Pero ililipat mo sa DPWH. Infrastructure pare, kailangan. Di wag na lang gastusin dahil lang total uutang tayo ng almost 2 trillion. Paano naman para matustusan yung budget? Paano naman kami? Hindi na, ibig sabihin, napakalabo explanation. No? Taon-taon naman, marami diyang agency na hindi ginagamit yung kanilang. Ibig sabihin, ano yun? Masyado malabo explanation. Hindi ba? Sino nag-explain? Si pangalan nila Saldico? Saldico. Yung sa yung naniniwala. Bicol, yung Bicol ako. Bicol. Naniniwala ka ba doon? Ganun din si Senadora Grace Poe. Dahil sinakayunan sila ng ng mga BICAM nga ng mga senador Aha. Meron din sila. Ipaliwanag niyo po yung dinagdag sa DPWH. Malayo pa rin sa tumbok Pinapaliwanag nyo, ano sabi nila? Kasi yung mga ibang agency, hindi naman lang ginagamit, so tinanggalan namin. O ipaliwanag nyo yung mga dinagdag sa DPWH na 288 billion. Okay. Ang mga na-veto po ay mga mga flood control, public works, 180 public works. So, ibig sabihin niya, piecemeal yan, kung ganyan kadami. Yung 26 billion, hindi ba? Ibig sabihin po, yung mga na-veto na yun, mga, siguro, drainage sa sidewalk. Ganun ba yan? At mga iba-ibang region, Metro Manila, Ilocos, Cagayan. Sino-sino pa mga congressman dito? Metro Manila, Ilocos. Yan. Sino ba mga congressman dyan? Cagayan. Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa. Merong Davao.
Ni Mindanao. Caraga regions, Northern Mindanao. Tapos Eastern Visayas, Western Visayas. Bicol. Wala sa Central Visayas. Walang tinanggal doon. O baka walang nagsingit doon. Wala nagsingit na congressman meron. Tingin mo. Meron din yan. Sleight of hand yan. Ang kinikriticize pa po, sinasabi, bakit naman presidente tinanggalan pa yung flood control? Baha nga ng baha dito. Hindi nga po ang paliwanag dyan, yung mga flood control projects na yan, suspect, na lang yan, flood control on paper. Pero, ang suspicion dyan po, gagamitin lamang yung para kumita. Yung flood control projects na yan. Ngayon, doon sa mga unprogrammed appropriations, doon marami. Kasi yun mahigit yun. Hindi lang yun. May health facilities enhancement program, social welfare and development, higher education and technical vocal education. Yun. Okay, billion. Rice Competitive Enhancement Fund. Unprogram. RCEF to, di ba? Para sa magsasakatwa. Hindi, unprogram naman yan depende kung magkakaroon ng pera Okay. Tapos may mga conditional implementation. Okay. Yung conditional implementation po, AKAP. Tapos yung pamana. Maraming ganun So, yan po yung paliwanag ngayon ng palasyo. Pero meron pa rin nagsasabing Itong paliwanag ito, by the way, kung babasahin mo, parang ipinakikita, yung projecting the image na hinimay talaga rin nila, pare. Marami Pero pa rin, malaki pa rin. Ang hindi mapaliwanag kasi, 288 yung dinagdag sa DPWH, ang tinanggal lamang 26 billion. Ano nangyari doon sa 260 billion? Malakas. Ayaw. Labi nito. Ha? Malakas ang labi. Napakalaki kasi nung siningit 288 billion yung in-increase ng DPWH. At hindi pa napapaliwanag hanggang ngayon ng BICAM kung saan magpupunta yung mga yun at bakit nila ginawa yun. At bakit doon lang sa BICAM nangyari? Yan po yung malaking issue, yung pagbawas sa DepEd, doon sa computer program. Sa akin, issue yun, okay. Pero hindi po yun ang kagulat-gulat dito sa nangyari dito sa ating budget for 2025. Kasi nga, may explanation. Meron naman kayong natitirang pera pa. Yun siguro yung ibig sabihin din nitong si Congressman Party Representative Saldico. Nabihira naman magsalita. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung budget process. Ang sinasabi niya, yung may mga ahensya, may pera, hindi ginagamit, kaya hindi nila binigyan. Yan po siguro yung ibig sabihin doon sa DepEd. Yung PhilHealth, gano'n. Pero ang PhilHealth, ibang kaso yan. Dahil ang PhilHealth, kailangan po na may reserve funds talaga yan. Dahil insurance company yan Ngayon, hindi mo pwede sabihin, hindi namin kayo bibigyan ng subsidy kasi meron pa kayong reserve funds. Aba! Di ba? Ang problema doon, nasa batas yan. Tapos yung 4Ps. Malaki-laki din yung tinanggal sa 4Ps. Wala pong paliwanag din doon. Ano yun? Nilipat sa AKAP. I don't know. Yung tatlong mga binawasan na kasi na yan, aabot sa 180 billion. Nilipat sa kabilang bulsa. Saan kinuha pa yung iba? Na increase ng DPWH. Yun ang. Ito ang dyan, pare. Ang laki ng uutangin natin para matustusan yung budget na yan. 1.7 trillion. Yung po, 1.7 trillion, ang assumption doon, talaga maganda ang pasok ng revenues ng gobyerno next year. This year na pala to, ng tax. At sisipagan ng gusto ng BIR at hindi na sila masyadong mangungupit. Mali. Well, more than that. Mali. Gusto ko sa kaning budget, yung 2025. 1.7 trillion po ang uutangin ng gobyerno. Okay? Hindi pa napapaliwanag saan mapupunta yung 262 billion pesos na dinagdag dyan sa DPWH. Si Bunuan din naman, hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita si Bunuan. Ang DPWH... Sinabi lang niya yung some of these projects na tinanggal, na dinito. Flood control. Hindi pa handa. Hindi, yun yung sa mga unprogrammed. Okay? Yun yung mga unprogrammed. Yung mga, yung flagship projects. Okay. Hindi pa raw handa. Nilagyan na. Hindi pa handa. Paano yun? Okay. Sa mga pupunta po yan. 4.6 trillion pesos na ang
inaasahan po ng gobyerno na malilikom in 2025. So ano po yan? Ano ibig sabihin yan? Halos 70% ng budget ang covered. Okay. So 30% ng budget po, kailangan utangin. Kaya nga naging issue itong Kaya nga naging issue itong biglang dinagdag sa DPWH na yan po ang paraan para magka-pera itong mga congressman at mga senador. Dahil doon sa projects na yon, meron silang taga. Yun ang sinasabi sa social media. Ngayon, yan daw yung kalakaran dyan. Hindi ba to fund sustainable national development plans sa kanilang mga region, bro? Yun ang sinasabi Build nila. strategic industries, pare. Yun yung propagandistic line. Internal growth sources, tourism. Yeah. Yun nga yung propagandistic line. Optimistic ako eh. Sana nga yun ang kanilang iniisip, bro. Ba, hindi yan ang proposal ng executive eh. Hindi ba? Hindi yan ang proposal eh. Yung proposal nila sa DPWH, ito ang kayang gawin. Dinagdagan nyo ng dinagdagan. Hati-hati sila ron. At saka sa BICAM lang nangyari yun, pare. Kung talagang ganyan ang mga dahilan nun, doon sa debate, nakita natin yan. Doon sa debate sa plenary, na kung talagang merong movement for more infrastructure, na talagang yan ang mainit na kagustuhan ng ating mga mga ports, mambabatas, mga ganyan. Industry. Dapat doon sa plenary, o doon sa committee hearing and everything, naglabasan lahat yan at yan talaga ang tawag ng panahon. Hindi eh. Nangyari yun sa BICAM eh. So top secret eh. At hanggang ngayon hindi pa sinasabi. Congressman, sino ba nagpasimula niyan na kailangan na itaas yung budget ng DPWH by 288 billion? Okay? So ngayon po, anong gagawin ng gobyerno para mapunuan yung budget? 1.7 trillion na kailangan utangin. So, siyempre, mangungutang yan. Diba? increased tax collection, walang mangyayari. May increased tax collection na nga yung 4.6 trillion na meron na increased tax collection. More aggressive, ganyan. Prevent smuggling, marami pang yung mga ano ba yung ano dyan. Oh. Okay. Pipilitin daw po ng Department of Finance na mangolekta ng marami pang buwis. Kasi daw kailangan ng strong fiscal performance. Okay. Naku, boost our tourism, arrivals, figures. Alin? Hindi, yun ay magandang yun. Kita yun, maliwanag. At meron tayong natural na mga natural resources para dyan. Okay. Siyempre po, ang statement galing kay Secretary Ralph Recto, gusto niyang palakasin yung moral na mga tax collectors, ng mga Bureau of Customs. Kaya sinasabi niya, in effect, good work, hard work daw ng Bureau of Internal Revenue at saka Bureau of Customs. Kaya, leader ng isang team, ganyan, kailangan palakasin mo ang loob nila. Pero gusto ko rin makita, maparusahan yung mga gumagawa ng kagaguhan. Okay. Tama lang i-boost mo yung moral, pero kailangan din naman merong manampul carrots and ano tawag din? Carrot and stick. Carrots and stick. Meron din carrot, meron din dapat na latigo. Lalo na sa customs, ano? Ito naman, di na nga sinasabi yung customs eh. Di ba, dyan nangyayari ba yung mga milagro? Kaya gagawin daw po ni Secretary Ralph Recto, magbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Para makatulong po mapunuan o matustusan itong 2025. Yan, magpa-fire sale na naman tayo. Fire sale ng mga assets. Ng mga airport. Ay, hindi pala. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 20.